mapagpalang umaga po sa ating lahat at tayo po yung magsisimula na sa ating pananambahan. I-focus na po natin ang ating puso't isipan sa ating Panginoon. Mga awit 100, verse 2 to 3. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa pasensya niya at umawit ng may tuwa. O si Yahweh ating Diyos, ito'y dapat natin na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Tinatawagan ko na po ang worship team para sa opening song at susundan po ito ng opening prayer ni Sister Merly Bedia. Praise Lord. Hallelujah. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo'y pangmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan ba'y di babayaan, Panginoon, ang nais ko. Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan ba'y di babayaan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, na masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, na masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, na masumpungan ka sa dakong lihim.
Diyos namang mga Panginoon sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat sa amin. Salamat po sa buhay at kalakasan. Salamat po, O Diyos, sa isang linggo na inyo pong pinagkaloob sa bawat sa amin. Nataglay po namin, Ama, ang buhay at kalakasan na nagmumula sa iyo. At kami po, Ama, inyong iningatan, pinagpala, ginabayan. At sa umagang ito, Panginoon, ay niloob mo, Ama, na kami ay makadalo sa iyong banal gawain. At taglay po namin ang kagalakan sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, sa mga pagdalo sa iyong banal gawain. At sa umagang ito, Panginoon, kami po amay humihingi ng kapatawaran sa lahat po na aming mga nagawang kasalanan. Saliksikin mo, Ama, ang mga puso't isipan. Patawarin po kami, Panginoon. Baguhin ang lubusan. At naway patuloy po kami maging masipag sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. At ito, Ama, hindi po masasayang aming pagpapagal, kundi kami po, Ama, inyong lalong pagpapalain, O Diyos. At ang tunay na umiibig sa iyo, Panginoon, ay sumusunod sa lahat ng mga utos mo. At ito, Ama, ay hindi po mahirap ang mga iniutos mo po sa bawat sa amin, na kayo po ang aming kasama sa lahat ng oras na aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya, Ama, sa umagang ito, gawin mo po kami, Ama, na maging matatag, masipag sa pagdalo sa iyong banal gawain, tulad po ng mga midweek service, ang intercessory prayer, O Diyos, lalo, Panginoon, sa araw ng linggo, na may maibigay po namin sa iyo, Ama, ang oras, panahon sa pagdalo sa iyong banal gawain, O Diyos. Salamat po sa mga lingkod mo, Panginoon, na ginagamit mo, na nangangaral na mabuting balita, O Diyos, ng tamang katuruan. Na tunay nga po, Ama, dito po, Ama, kami po'y lumalago sa aming pananampalataya. Kaya, Panginoon, i-bless mo, Panginoon, ang mga lingkod mo, O Diyos, ang ginagamit mo sa mga morning devotions, Sunday school, lalo, Panginoon, sa worship, ang mga ushers, mga presider, at ang mga anak mo na mga awit, tumutugtog, at ganun din po ang anak mo na magdadala ng iyong banal mensahe, O Diyos. I-bless mo, Panginoon, ang bawat mga anak mo, O Diyos, na gaganap sa umagang ito, O Diyos, na may buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso't isipan, O Diyos, upang ang mga salita mo, Ama, na aming mapapakinggan ay amin pong maisapamuhay. At hindi lamang po namin ito mapakinggan, kundi makita mo sa buhay ng bawat sa amin na patuloy kaming lumalago sa aming pananampalataya. Amang mga Panginoon sa lahat, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang gawain mo ito, Ama. Sa pangalan po ng aming Panginoong si Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Lahat po naririto sa simbahan, pati na po sa kanilang tahanan, nanonood via recorded video. Tayo po'y sama-sama magpuri sa Panginoon. Umikot po tayo at magkamayan. Kamustahin po natin ang bawat isa na may ngiti sa labi. Kamustahin po natin yung nasa kanan natin. Kamusta? Kamusta, kapatid? Kamustahin po na natin yung nasa kaliwa natin. Amen. Kamusta, kapatid? Tayo po yung magkamayan at umikot at magbatian. Amen. Praise. Kumustahin mo na sa kanan mo, pati na rin sa kaliwa. Maghawak-hawak tayo ng kamay, tayo'y magngitian. Huwag na huwag mo kong iiwanan, mahal kita, kapatiran. Sama-sama natin siyang purihin, siyang pumili sa atin. Kamustahin? Kamustahin mo na sa kanan mo, pati na rin sa kaliwa. Maghawak-hawak tayo ng kamay, tayo'y magtitiyan. Huwag na huwag mo kong iwanan, kapatid. Huwag na huwag mo kong iwanan, mahal kita, kapatiran. Sama-sama natin siyang purihin, siyang pumili sa atin. Mas mabilis konti. Kamustahin mo na sa kanan mo, pati na rin sa kaliwa. Maghawak-hawak tayo ng kamay, tayo magtitiyan. Huwag na huwag mo kong
Sama-sama natin siyang purihin, siyang pumili sa atin. Amen. Patuloy nga po tayo pupuri sa Panginoon dahil tayo niya pinili. Amen. Because God is good. And all the time, God is good. Amen. Sabi nga po sa Romans 15 verse 4, for whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scriptures, we might have hope. Amen po ba? We might have hope. Amen? Yeah. Kaya naman patuloy tayo magpupuri sa Panginoon dahil sa Kanya may araw-araw na kasiyahan at kagalakan. Amen! Palakpak po natin ang timang kamay. Hey! At sumigaw at magpuri sa Panginoon. Hey! Hey! Kantayin natin, church. Whoa-oh, 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 whoa-oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan. Araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iwan. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Diyos. Ano man maging panahon. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, Ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh-oh, 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 araw-araw kasiyahan, amen. Araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh-oh, 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 Amen. Patuloy nga tayo magpupuri sa Panginoon. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, amen. Dahil siya at siya pa rin ang ating pupurihin. Amen. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, Awitin natin, lalala church. kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, Wala kang katulad. katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, Lalala kang katulad. katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon,
luluwalhatiin at sasambahin. Pagkat sa piling niya, tayo ay ligtas. At sa kanyang biyaya, tayo ay narito umaawit sa kanya. Kaya patuloy tayong magpupuri at magsasamba sa Panginoon. Sa iyong biyaya, ako ay namamanga. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, palang mo'y natatangi. Pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatang. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Mag-usap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo'y kanlungan ko, kailan pa man. Kailan pa man. Kailan pa man. Kailan may di lalayo. Ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas sa piling mo. Ako'y ligtas. Awitin natin. Kailan may di lalayo. Ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas sa piling mo. Ako'y ligtas. Kailan
Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po nga na, Panginoon, dahil Ikaw ang aming lilim at kanlungan sa bawat panahon, Lord. Tunay nga kayo po ang pinakamakapangyarihan sa lahat, pinakadakila sa lahat, pinakatinataas namin sa iyong pangalan ni Lord ang aming mga awitin na ito, Lord. Dahil sa iyong salita, patuloy mo kaming ginagabayan at binibigyan ng lakas araw-araw, Lord. Pinapanala mo sa amin sa pamagitan ng iyong Biblia, ng iyong pangako ay tapat at buhay. Dahil sa iyo, kami ay ligtas na ririto, ligtas sa takot, ligtas sa pangamba, at ligtas dahil sa iyong pag-ibig, Lord. Kaya araw-araw kami masaya at galak na galak sa iyo, Panginoon. Kaya ngayon, buong puso namin inaalay ang aming awitin na ito at ang mga inawit, Lord. Ang aming pagsamba ay para lamang sa iyo, Lord. Ang lahat ng pupuri ay para sa iyo lamang, Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! Maraming salamat po, worship team, sa nakaka-bless na awitin. At ngayon naman po, idadakaw tayo sa ating testimonies and Thanksgiving. Kung sino po ang gusto magpasalamat at patotoo, ay maaari pong pumunta sa harapan. Gandang umaga po, mga kapatid. Ako po yung nagpapasalamat sa isang taon na dinagdag niya sa aking buhay. Na taglay ko ang kalakasan, kalusugan na nagmumula sa Kanya. Kaya pinupuri ko ang Panginoon. Gan din po ang isang taon na dinagdag niya sa aking mga apo na si Kian Kios. Salamat din po sa isang taon na idinagdag niya sa aming buhay. At patuloy na nariyan siyang lagi na binibigyan po ako ng katatagan. May mga pinagdaraan ng mga pagsubok, ngunit nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil pinanghahawakan ko yung mga pangako niya na wag akong mabalisa, wag akong matakot dahil siya ang aking kasama. Kaya ang lahat ng ito'y sa Kanya ko pinagkakaloob. Maraming pong salamat sa Panginoong Hesus. At ako po ay nagpapasalamat din po kasi po nung nakaraan po, hinatid po namin si Daddy Vic sa airport. At thankful po kami kasi nakarating po siya ng ligtas sa US. At ayun, nagpapasalamat po sa patuloy na guidance at pag-iingat sa buong family namin. At kung wala na po, idadako na po tayo sa ating pastoral prayer. At tinatawagan ko na po si Pastor Bert. Tawagan natin ang ating mga anak na dalhin dito sa unahan sapagkat sila po ay kasama natin sa pagsamba at pagpupuri dahil sa kabutihan ng Diyos. Sige po, tayo ay bigyan natin ng katahimikan ang ating pagdulog sa Panginoon. I-focus po natin ang ating puso, ang ating isip sa ating pong pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Tayo po ay yumuko bilang tanda ng ating pagpapakababa sa harap ng Diyos. Sapagkat siya ay nasa langit at tayo nasa lupa, ay karapat-dapat lang na igalang natin siya mula sa ating kaibuturan ng ating puso. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos at Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po ang bawat isa sa amin narito ngayong umaga. Mula sa kaibuturan ng aming puso, kinikilala po namin na sa loob ng isang linggo ay amin pong naranasan ang iyong kabutihan na hindi nagmamaliw magpakailan paman. Kaya sa umagang ito, aming Amang Banal, narito ang lahat ng iyong mga anak na pinagkalooban mo at binigyan mo ng pangunawa na sundin ang iyong mga palatuntunan na pinatutupad po ninyo sa bawat isa na iyong ipinili, iniwalay at itinangi na para lamang kami maglingkod sa iyo. Kaya naman sa umagang ito, O Diyos, ibinubukas namin sa iyo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming mga kaluluwa, at hinahayaan namin sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo na saliksikin ang bawat isa sa amin sapagkat kayo ang Diyos na napakabanal. Ayaw mo na may makita ka sa iyong mga anak na narito ngayong umaga at maging nasa kanilang tahanan na mayroon kaming nilalaman sa aming puso, isipan, na galit, sama ng loob, o anuman ito, O Diyos, na kung paano mo kaming pinatawad
ang lahat na nagkasala sa amin ay aming pinatawad na sapagkat ito ang nakalulugod sa iyong banal na paningin. Kaya salamat, Panginoon, sa pagpapatawad mo sa bawat isa sa amin sapagkat nangako ka na kung aaminin ng bawat isa sa amin na kami nagkasala laban sa iyo, kayo po'y tapat at banal na Diyos, na kami patatawarin mo at tuturuan mo kami na makapamuhay ayon sa iyong kalooban sapagkat ito ang nais mo na dapat namin gawin samantalang kami ay naglalakbay sa mundong ito. Kaya naman, Panginoon, ngayong umaga ay idinudulog namin sa iyo ang aming mga anak na kasama namin sa pagsamba sapagkat ito ang kalooban mo na sinabi po ninyo, sumampalataya ka sa Panginoon, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maliligtas. O Diyos, marami pong salamat sa mga batang ito. Dalangin ko sa iyo, Panginoon, na mga batang ito habang inuhubog sila ng mga Sunday school teachers, ng kanilang mga magulang, ay pagkalooban mo sila ng mga karunungan, katalinuhan, at kapakumbabaan upang lalo nila, Panginoon, madama ang iyong pagpapala sa mga batang ito. Ingatan mo sila sa lahat ng uri ng karamdaman na umiiral sa mundong ito, kundi bagkus ang iyong proteksyon ay mananatili sa kanila habang sila ay nabubuhay kasama ng kanilang mga magulang at sila ay sumasamba sa inyo. Kaya naman, aming Amang Banal, sa umagang ito, ang buong kongregasyon o Diyos ay nakapokus ang kanilang puso, ang kanilang isipan sa iyo ngayong umaga. At mayroon kaming kanya-kanyang dinadala na mga kahilingan na nasa kabuturan ng puso ng bawat isa na narito ngayon. Kayo po ang nakababasa ng lahat ng ito. Kaya idadalangin ko sa iyo, kahabagan mo po ninyo kami. Ipagkaloob po ninyo ang lahat ng mga pangailangan ng inyong mga anak. Kung papaano mo ipinagkaloob sa amin noong nakaraang linggo ang mga pagpapala na kailangan namin muli sa darating na mga linggo, o Diyos, ay aming hinihiling sa iyo. Kayo po ang patuloy na kikilos sa buong sambahayan ng iyong mga anak sapagkat inibig mo kami ng gano'n na lamang. Kaya mula sa mensahe na amin pong maririnig sa umagang ito, ay amin pong hinihiling sa iyo na sa pamagitan ng iyong lingkod na Sister Beron, kayo po ang patuloy na mangusap sa kanya sa pamagitan ng salita mo na kanyang dadalhin sa bawat isa sa amin sa araw na ito. At hinihiling po namin, O Diyos, ang pagkilos ng Santong Espiritu upang sa lahat ng makikinig ay tatanggap kami ng mga pagpapala na nagmumula sa iyo na magdudulot ng kagalakan sa buong sambahayan. Kaya salamat, Panginoon, sa buhay ng aming kapatid na ito na kayo po ang kikilos upang ipahayag ang layunin mo sa buhay ng bawat isa sa amin sa araw na ito. At dalangin din po namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na hindi namin nakasama dahil sa iba't ibang mga kadahilanan, kayo po ang nakaalam. Hiling po namin sa iyo na sa darating na pananambahang katulad nito, ay kilusin mo ang kanilang mga puso, kanilang mga isipan, na huwag nilang pabayaan ang pagkakatipo ng buong kapatiran sapagkat nalalaman namin na kayo ay malapit nang bumalik. Kaya salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binigay mo sa amin, maging ang mga kapatid na may mga kakaramdaman ay dinudulog namin sa inyo. Kahabagan po ninyo ang aming mga kapatid na ito. Ipagkaloob ang kagalingan na nagmumula sa iyo sa pamagitan ng iyong walang hanggang kapangyarihan na ihipo sa kanilang mga lupang katawan. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong pangako na hindi mo kami iwan ni pababayaan man sapagkat ikaw ang Diyos na pumili sa amin, tumawag sa amin upang kami ay maglingkod sa iyo at mabigyan ka namin ng karangalan sa lahat ng aming ginagawa ay maipahayag namin na kayo ang Diyos na napakabuti. Kaya sa umagang ito, O Diyos, dalangin din namin ang aming pamahalaan. Ay aming dalangin sa iyo ang lahat ng mumuno ng aming bansa. Amin pong hinihiling na imulat po ninyo ang kanilang mga mata sa mali nilang ginagawa sa pamumuno ng aming bansa. Sapagkat nagdurusa ang buong bansa dahil sa mga nakaupo sa aming pamahalaan na mga tiwali at mapagsamantala. Kayo ang Diyos, nakakabasa ng lahat ng ito, na ipaunawa niyo sa kanila na sila ay magsisi, tumalikod sa mali nilang gawain upang ang bansang ito ay umunlad ayon sa iyong plano at layunin sa bawat isa sa iyong mga anak. Kaya salamat, Panginoon, sa kabutihan mong ito na gagawin mo sa buhay ng bawat isa. At ito'y inaasahan namin na kayo po ang aming Diyos. Kayo ang aming tagapagligtas,
Kayo ang aming buhay. Kayo ang aming pag-asa. Kayo ang aming sinasamba sa lugar na ito. Kaya ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati ay ipinagkakaloob namin mula sa ikabuturan ng aming puso sapagkat hinihiling namin ito sa iyo sa ikararangal at ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng teksto. Makibukas po kayo sa akin sa Genesis chapter 2, verse 7. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hininghan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. At ang isa pa pong scripture ay matatagpuan sa Romans chapter 1, verse 16 and 17. Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Purihin po kanyang mga salita at maaari na po tayong makaupo. At ngayon po tinatawagan ko na po si Sister Veron para magkatid po sa atin ng mensahe ng Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ni Sister Veron. Isang mapagpala at mapayapang buhay sa ating lahat. Ayan, kumusta na po? Ayos lang sa biyaya ng Diyos. Ang lahat ay pinagpala. Okay, no? Mas mabuti pa kaysa dati. Ayan, napakagandang kasagutan. Ayan, kitang-kita naman po sa lahat, sa inyong mga muka, ang pagpapala ng Panginoong Diyos. Tayo po ay nasa ikatlong linggo na ng ating topic at walang iba kundi ang salita ng Diyos o ang Bible. Ang atin pong title na sa umagang ito ay Biblia, Kapangyarihan at Hininga ng Diyos. Diba? Tunay nga na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. At ito ay hininga ng buhay. Dahil sino po ba ang nagbigay ng buhay sa atin, kundi ang Panginoong Diyos. At ang tema po natin, bakit sinasabing may kapangyarihan ang salita ng Diyos at hininga ng buhay? Yan po ay hihimay-himayin natin mamaya sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang teksto ay nasa Roma chapter 1, verse 16 to 17. And then, talon po tayo sa Genesis chapter 2, verse 7. Hayaan niyo pong basahin ko muli ang ating teksto. Roma chapter 1, verse 16 to 17. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sapagkat sa magandang balita ay ipinakikita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. At dito nga po sa Genesis chapter 2 verse 7, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ng buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa at lahat ng bagay sa mundong ito.
pinupuri ka po namin, sinasamba ka namin sa espiritu at katotohanan. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong pangalan ay dapat naming dakilain. Kaya naman po, Lord God, humihingi po kami ng kapatawaran. Ano man ang aming nagawa, naisip, nasabi, na hindi ayon sa iyong kalooban, patawarin mo po kami, Panginoon. Pakalinisin mo ang aming puso at isipan nang sa gayon ay maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. At muli ay narito ang inyong lingkod. Isang malaking pribilehiyo po na ako ay makapagpahayag ng inyong salita. Kaya naman, Lord God, tulungan mo po akong muli. Itago mo po ako sa iyong likuran upang ang makita at marinig ay tanging salita lamang at ikaw, Panginoon. Salamat po sa kaalaman, sa karunungan na ipinagkaloob mo, Panginoon, upang ang iyong mga salita ay mahayag. Kaya naman po, salamat po sa buhay. Salamat sa iyong mga salita na taglay namin, Panginoon. Maraming salamat. Ito ang sinasamo namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Mula po sa tekstong binasa natin, 2 bagay lang po ang ating pag-uusapan. Una, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay hininga ng buhay. Ayan. Okay? So, marami na po tayong natutunan tungkol sa Bible. Kasi ilang taon na rin po naman natin itong nagiging topic. Basta pagdating po ng buwan ng Enero, constant na po yan. Yan na po yung ating topic, ang Biblia. Kaya naman, may background na po tayo dyan. Kung sino ang sumulat, ano ang nangyari habang ito ay sinusulat, at sino-sino yung mga sumusulat. Alam na po natin yan kung paano nabuo ang Bible kasi ilang taon na rin naman po nating topic yan. Marami na rin po mga nagtangka na ito ay wasakin, lipulin, sunugin. Di ba? Alam na rin po natin yan na ang mga hindi sumasang-ayon sa ating Panginoong Diyos, ito ay tinangka nilang lipulin. Subalit, kailanman, ang salita ng Diyos ay hindi mawawala. Di ba? Hindi mawawasak kahit ano pa ang gawin nila. No, sapagkat ang salita ng Diyos, ito ay kinasihan ng Panginoong Diyos. Okay, no? So kaya hanggang sa ngayon, nasalin na sa iba't ibang lengguwahe o salita ang Biblia at nananatiling lumalaganap. Hindi lang po ito ngayon nababasa. Kasi sa kasalukuyang panahon, laganap na po ang kaunlaran ng teknolohiya. Kaya naririnig na po natin ito sa iba't ibang platform ng social media. Di ba? Naririnig na natin, napapanood sa TV, sa internet, sa Facebook, sa lahat. No, nakakarating na sa lahat ng uri ng tao kahit saang lugar. Kaya wala na po tayong maidadahilan pa, no, na hindi ko narinig ang salita ng Diyos. 'Di ba? Dahil naganap na po ang salita ng Diyos. At tunay nga na ang salita ng Diyos, kahit pa ang pinakamatigas na puso, kahit pa ang mga masasama, pinakamasama pang tao, kapag ito ay narinig nila at tunay na sila ay pinili ng Diyos, ito ay magrerema sa kanilang puso, sa kanilang isip, at kikilos ang salita ng Diyos sa puso nila, sa buhay nila. Ayan. Sinasabi natin na ang salita ay tunay na makapangyarihan. Di ba? Ano nga bang kapangyarihan ng salita ng Diyos? Basahin po natin ito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18 to 24. Ganito po ang sinasaad. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos
para sa ating mga naliligtas. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mahuhusay na debatista sa kapanahunang ito? Ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutang ito ay pawang kahangalan lamang. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral na sa tingin ng iba'y isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hentil ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo man, maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng karunungan ng Diyos. Hindi ba't napakasarap, no? Namnamin ang salita ng Diyos. Diyan po sa verse 18, sinasabi diyan, yung mga taong napapahamak, no? Sila yung mga taong hindi nagbibigay kahalagahan sa salita ng Diyos. At para naman doon sa mga naliligtas, at tayo ron ay ito ay kapangyarihan ng salita ng Diyos. At doon pa sa mga verse na iba, mula sa verse 19 hanggang doon sa last na verse, ang sabi ng Panginoon, hindi niya ipinahintulot na makilala siya ng mga tao sa pamamagitan ng katalinuhan ng mga tao. Di ba? Hindi niya ipinahintulot yan. Sa halip, ang kaligtasan ng tao at pagkilala sa Panginoong Diyos ay ayon sa magandang balita. Ayon sa salita ng Diyos. Ayon sa kanyang kalooban. Di ba? Upang ang mga matatalinong yan ay hiyain ng Panginoon Diyos. Kasi tanging sa salita lamang ng Diyos, makikilala ang ating Panginoong pinaglilingkuran. Di ba? Ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa salita. At sa huling verse, sa lahat ng mga tinawag ni Kristo, ito ang salita at kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ngayon, isa-isahin po natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Una, ang salita ng Diyos ay nagbubukas ng ating isip. Ayan, no? Alam nyo, sabi ko nga kanina, kahit pa mga matitigas na puso, kapag nakarinig ng salita ng Diyos, ay unti-unting nabubuksan ang kanilang mga isip. Di ba? Tayo din ay ganun din ang nangyari. Nung tayo, no, sa oras na makarinig ka ng salita ng Diyos o aral patungkol kay Kristo, at kapag ito ay tumama sa iyong puso at isipan, ang nadirim lang mong isip ay unti-unting nagliliwanag. Naalala ko yung kinuwento ni Pastor Bert nung nakaraan niyang pagsasalita dito. Ito yung si Gargasino. No, natandaan ko to si Gargasino eh. Sabi ayon kay pastor at ayon sa banal na kasulatan, si Gargasino, ito yung lalaki na nadidimlan yung isip, no, nakatira sa sementeryo. No, wala sa kanya yung katinoan ng pag-iisip. At nang makita niya si Jesus, nabalitaan niya si Jesus, lumabas siya at tinanggap niya si Jesus at pinagaling siya ni Jesus. Di ba? Okay, so ngayon, ano yung nagpagaling kay
Gargasino. Ito yung salita ng Diyos. Ito yung yung kanyang nadirimlan na isipan, yun ay unti-unting lumiwanag at ganap siyang nagbago. Bakit? Dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ayon ka sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16, sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag. Sa gitna ng kadiliman ay siya ring magbibigay ng liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Sa makatwid, tanging ang salita lamang ng Diyos ang makapagbubukas ng ating isipan. Yung mga nadirimlan nating mga pag-iisip. Katulad ng ginawa sa atin ng ating Panginoong Jesus. Kasi noon hindi naman tayo ganito. Di ba? Lahat naman tayo ay nagdaan sa mga hindi magagandang mga nakaraan. Subalit dahil sa salita ng Diyos, ang isip natin ay nagliwanag. Okay, no? Ngayon, sino ba yung bumubulag sa isipan natin? Sino ba yung nagpapadilim sa isipan natin? Okay, tama kayo, isa lang ang nagpapadilim ng ating isipan. Ito ay walang iba kundi si Satanas o ang Diablo. Kasi yan ang gawain niya eh. 'Di ba? 'Yun ang gawain niya, ang wasakin, ang sirain ang buhay ng mga tao at hindi makapag-focus sa salita ng Diyos. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. Ayon sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binalot ng Diyos ng kasamaan. O sino yung Diyos ng kasamaan? Di ba walang iba kundi si Satanas. Sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Diba? So, yan lang ang ating kalaban, ang si Satanas. Kaya naman, mga kapatid ko sa Panginoon, kinakailangan nating laging lumapit sa ating Panginoon. Kailangan nating laging mag-aral ng kanyang mga salita na mababasa natin sa banal na kasulatan. Pangalawang puntos, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng bagong puso. Ayan, di ba? Sinasabi natin na ang salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng panibagong puso. Kung ang puso mo man ay bato, naalala ko tuloy yung kantang, pusong bato, di ba? Naalala nyo yon? Okay, kung ang puso natin ay sinasabing pusong bato, sino ang makapagpapalit ng ating puso? Di ba? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang pusong bato na yan ay papalitan niya ng pusong masunurin, pusong mabait, at pusong madaling turuan. Yung tinatawag nating teachable heart. Di ba? Kung wala ang salita ng Diyos, hindi natin magagawa ang lahat ng yan. Kaya, ang puso natin kailangan bukas. Di ba? Kailangan nating maging teachable heart para maging maganda ang relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Tingnan natin sa Ezekiel chapter 36 verse 26. Ayan po, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayan ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Ayan po nakasaad po yan sa salita ng Diyos. Hindi yan po galing sa amin, kundi yan ay galing sa salita ng Diyos. Bibigyan niya tayo
ng pusong masunurin at hindi rebellious heart. Di ba? Mahirap yung maging rebellious heart. Kaya wag natin i-entertainin ang mga binubulong ng isip at puso natin. Kundi pagkakalooban tayo ng bagong puso. Naalala ko tuloy yung buhay ni Sakeo. Di ba? Kilala naman natin si Sakeo, di ba? Okay. Si Sakeo, siya ang kilalang pinuno ng maniningil ng buwis. Madaya po siya. No, yumaman siya dahil sa pandaraya. Ngayon, naririnig niya na yung pangalan ni Jesus. So, gusto niya na makita at makilala kung sino itong si Jesus. Okay, so ngayon, nung mabalitaan niya na dadating si Jesus, gusto niya itong makita. Pero hindi niya makita-kita kasi si Jesus napapaligiran ng maraming mga tao. Si Sakeo, tulad ko rin po siya mababa, no? So kahit na anong tingkayad niyang ganyan, hindi niya talaga makita si Jesus. At alam niyo ba kung anong ginawa niya? Tumakbo siya. Inunahan niya si Jesus doon sa daraanan niya at umakyat po siya ng puno. Ayan, andun na siya po sa puno, no? Nang dumaan si Jesus, tumingala siya at nakita niya si Sakeo. Sabi niya, Sakeo, bumaba ka dyan at ako ay tutuloy sa iyong bahay ngayon. Kaya naman si Sakeo nagmamadaling bumaba at tinanggap niya si Jesus sa kanyang bahay. So, anong ibig sabihin nun? Tinanggap niya ang salita ng Diyos sa kanyang puso. At ano niyo ba kung ano naging epekto nito? Sabi niya kay Jesus, ibebenta niya o ibibigay niya ang kalahati ng kanyang yaman sa mga mahihirap. At yung nadaya niya sa pangungulekta ng buwis ay 4 na beses niyang isasauli sa mga tao. So, sinong may gawa nun? Bakit nabago yung kanyang puso? Walang iba kundi si Jesus, ang kanyang salita. Kaya ganun din po tayo. Kung dati, hindi naman tayo lahat naging masunurin di ba? Hindi naman tayo lahat instant ipinanganak ka. Mabait ka na. Masunurin ka na. Hindi po. Sino po ang nagbago sa atin? Sino ang nagbigay ng bagong puso sa atin? Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang salita niya ay makapangyarihan. Next, dumako po tayo sa 2 punto. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang magligtas ng makasalanan at naliligaw ng landas. Ayan, totoo po yan, na ang salita ng Diyos may kapangyarihang magligtas. Sino po ang nagligtas sa atin? Sarili ba natin? Sarili bang kabaitan natin? Sarili ba yung gawa nating mabubuti? Hindi po. Ang salita ng Diyos ang nagligtas sa atin. Sabi nga sa Bible, kahit saan ka pang mapadpad, kung ikaw ay pinili ng Diyos, ililigtas ka niya, ibabalik ka niya sa kanyang kawan. Kahit ano pa yung ginawa mong kasalanan, hahanapin ka ng Diyos at ibabalik ka sa kanyang kawan. 'Di ba? Ang lahat ng mga naliligaw ng landas, ibabalik ka niya. Kahit yung bang nag-adventure ka, naglayag ka, nakagawa ka ng mga pagkakamali ng mga araw na yon, ililigtas ka ng Panginoong Diyos. Ibabalik ka niya sa Kanya. Bakit? Sa pamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Tingnan po natin sa Roma chapter 1, verse 16. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo
at gayon din sa mga Griego. Ito po yung ating text, no? Hindi natin kailanman ikinahihiya ang salita ng Diyos. Sapagkat kapag ikinahiya mo ang salita ng Diyos, ikahihiya ka rin naman ng ating amang nasa langit. Katulad po ni Pablo, hindi niya kailanman ikinahiya ang salita ng Diyos. Kahit anong mangyari sa kanya, nakulong siya, pinarusahan siya, ginapos siya, hinagupit siya, pero patuloy pa rin siyang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Tayo ba, mga kapatid ko sa Panginoon, ano man ba ang mangyari sa ating buhay, salita pa rin ba ng Diyos ang ating ipahahayag? Okay, no? Siyempre, kasi hindi mo talaga dapat ikahiya ang salita ng Diyos. Kasi ipapahiya ka rin ng ating amang nasa langit. Ayan, no? So ito po, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. At yung pang-apat, ang salita ng Diyos, ang pinakamahalagang aral, no, na dapat nating matutunan. Bago tayo mag-aral ng ibang kaalaman, natural lang naman na mag-aral tayo, di ba? Pero ang unahin nating alamin, ang unahin nating matutunan ay ang salita ng Diyos. Kasi kapag natutunan mo yan, andyan na lahat. Sabi nga, eto ay kalipunan ng mga aklat. Imagine nyo ilang aklat meron ito. Di ba? 66 books. Sabi nga, complete library na to. Andito na lahat. Gusto mo ng math? Meron dito. Gusto mo ng science, agham? Meron dito. No? Gusto mong pag-aralan yung mga kalawakan dyan, ng mga bituin? Meron din dito yan. Lahat ng kaalaman, karunungan ay nandito. Di ba? Sa banal na aklat. Kapag inuna mo to at ikaw ay nag-aral, katulad ng mga estudyante natin ngayon, no? Tayo din naman ay naging estudyante. Mapalad nga kayo ngayon kasi ang aga nyong nakilala ang Panginoong Diyos. Estudyante pa lang kayo, na nakilala nyo na siya, ang kanyang salita. Ako noon, hindi pa. Di ba? Nag-aaral ako noon, hindi ko pa alam itong Biblia. Pero, sa ganang akin noon, kahit na hindi ko to napag-aralan at hindi ko maintindihan, kasi nga, may nagpapahayag na sa akin ng salita ng Diyos noon hindi ko maintindihan. Sabi ko, hindi ko maintindihan. Sabi ko gano'n, kahit na anong salita niya, hindi ko talaga maintindihan. Pero, sa pakiramdam ko, ginagabayan ako ng Panginoong Diyos. No? Ginagabayan niya ako sa lahat ng sandali. Kasi, kahit na mahirap lang kami noon, nakatapos ako ng pag-aaral. Naging ligtas. No? Lahat ng mga pinangarap ko sa buhay ay ibinigay ng Diyos. Kaya naman, ngayon na natutunan ko at ipinakilala sa akin ang salita ng Diyos, patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi, nandito po ang susi ng magandang kinabukasan. Gusto mo makagraduate ng maayos? Gusto mo makagraduate with flying colors? Ito ang susi. No? Ito ang salita lamang ng Diyos. Unahin mo yan at kasunod ang pagpapala ng Diyos. Ayon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. No, tignan nyo sa lahat ng mga verses, magandang balita, salita ng Diyos. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito. Kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya.
sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi ng kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Ayan po, no, ang magandang balita na itinuro sa atin ng Panginoong Diyos. Siya po ang saligan ng ating pananampalataya. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita, naligtas tayo. Diba? Naligtas tayo, tayong mga pinili niya sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya nga ang salita ng Diyos ang saligan ng ating pananampalataya. Ngayon, nalaman na natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Alam niyo, marami pang kapangyarihan ang salita ng Diyos. Bahala na pa kayong magsaliksik pa, mag-research pa, at patunayan talaga ninyo na makapangyarihan ang salita ng Diyos. Pangalawa, yung next point natin, hininga ng buhay ang salita ng Diyos. So, ayun na yung kapangyarihan niya. At sinasabi natin na ang hininga ng Diyos ay hininga ng buhay ang salita ng Diyos. No? Pag-usapan muna natin, number 1. Ang salita at hininga ng Diyos ay nagbibigay buhay. Ano ba yung hininga? No, ito po yung hininga natin ngayon. Alam natin na may buhay pa tayo kasi meron tayong hininga. Kapag nawala na yung hininga na yan, nako, anong kaya mangyayari sa atin? Patay na. Di ba? Katulad nung anak ko, nawala na yung hininga. Ayun, patay na talaga siya. Kasi nawala yung kanyang hininga. Alam nyo, tayong mga tao, halimbawa, subukan mong hingahan yung katabi mo. Ano kaya ang makukuha natin pag hiningahan mo yung katabi mo? No? Hingahan mo kaya? Siguraduhin nyo lang na nag-toothbrush kayo, ha? Siguraduhin lang kasi baka mamaya imbis na buhay ang maibigay ng hininga ninyo, himatayin yan. Di ba? Lalo na kapag bagong gising, hindi ka pa nagtutoothbrush. Di ba? Okay. So, ang pinupunto ko rito, mga kapatid ko, yung hininga natin, walang kapangyarihan. Walang kapangyarihan na magbigay ng buhay. Maliban na lang doon sa ano ba yung CPR, yung artificial na na kapag nahimatay yung tao or whatever, bibigyan mo ng first aid, ayun. Pero yun ay bibigyan mo siya ng hangin. Pero yun ay pansamantala lamang. Di ba? Yun yung pinupunto natin doon. At ang may kapangyarihan lamang na makapagbibigay ng hininga ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga tingnan natin sa Genesis chapter 2, verse 7. Ayan. Ito po ang sinasabi. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. So, nung una, sabi nga sa Bible, dito sa Genesis, ang buong mundo ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Diba? Nabasa natin dito sa banal na aklat. Ang sabi ng Panginoon sa Genesis, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. Ang sabi niya, hiwalay ang dilim sa araw. At nagkahiwalay nga. Nagkaroon ng gabi, nagkaroon ng umaga. At lahat ng bagay ay ginawa niya sa pamamagitan ng salita. Subalit, tayong mga tao, hindi sa pamamagitan ng salita. Di ba? Special kasi tayo eh. Hindi niya sinabi, magkaroon ng tao. Magkaroon ng lalaki, si Adan. Magkaroon ng babae, hindi po. Paano niya tayo ginawa? Sa pamamagitan ng alabok, ng putik. Hinulma niya yan.
hinulma niya, kalarawan niya, kawangis niya, no? At sa una, walang buhay. Ayan, para bang gumawa ka ng manika o ng estatwa, o ayan, nakalatag dyan. Di ba? Walang buhay yan. Pero, nang hiningan ng Diyos sa ilong, nagkaroon ng buhay. Di ba? Tayo kaya, pag hiningahan natin yung manikin, magkakaroon ba ng buhay? Hindi, kasi hindi tayo Diyos. Diyos lamang ang makagagawa ng bagay na yan. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Mula sa kawalan, mula sa walang buhay, binigyan niya ng buhay. Next, ayon dun pa sa Job 33 verse 4. Ang Espiritu ng Diyos ang gumawa sa akin, buhay na taglay ko ay sa makapangyarihang Diyos nang galing. So ang buhay natin, ang Espiritu natin, lahat ng sa atin ay galing sa Diyos. Walang galing sa atin. Walang ganon, di ba? Kung ikaw ay pinanganak na maganda, hindi galing sa iyo yan. No? Kung ikaw ay pinanganak na matalino, granted, matalino ka na, no? Hindi rin sa iyo galing yan. Kaya, kung ikaw ay pinanganak na katulad natin, magpasalamat tayo sa Diyos. Di ba? Lagi nating magpasalamat sa Diyos. Kilalanin natin ang buhay natin ay galing sa Kanya. Sa Kanya lamang galing yan. Okay, pangalawang punto. Ang hininga ng Diyos ay taglay ang Kanyang salita. So anong pagkakaiba nung number 1 sa number 2 ngayon? Di ba? Una, yung sa unang sinabi natin kanina, hiningahan niya sa ilong ang tao at nagkaroon ng buhay. Dito sa pangalawa, ang salita mismo ng salita ng Diyos, etong Biblia, ay taglay ang hininga ng Diyos. Bakit? Tignan natin sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway, sa kamalian, sa pagtutuwid, sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Di ba? Ang buong aklat na ito ay kinasihan ng Diyos. Kapag sinabi natin kinasihan ng Diyos, ano ba ang ibig sabihin nito? Kapag sinabi natin kinasihan, ito ay hiningahan ng Diyos. At meron pang iba, sabi diyan. Kapag kinasiyahan ng Diyos, tinutukoy nito ang katotohanan. Ang Diyos ang nag-impluwensya sa mga taong sumulat sa mga kasulatan, kaya't ang kanilang mga isinulat ay ang mismong salita ng Diyos. No? Lahat ng ito ay kinasiyahan ng Diyos. Pati yung mga sumulat, no, yung mga writer, kasi hindi nila may susulat ang aklat na ito kung wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Di ba? Lahat ng writer na yan. Kaya ito mismo ang hininga ng Diyos, yung kanyang salita. Kaya lahat ng writer nito, ang nag-udyok ay ang Espiritu ng Diyos. Kaya hindi nila isip ito. Hindi rin nila ito puso. Kinamit sila ng Panginoon. Gamit ang kapangyarihan ng Diyos para mabuo ang kanyang salita. No? Kaya naman, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay ito mismo. Diba? Okay. So, kaya nga sinabihan na yan na kinasiyahan ng Diyos. Imagine nyo kung araw-araw tayong magbabasa nito. No? Ang hininga ng Diyos ay nahihinga rin natin. Diba? Kasi hininga to ng Diyos eh. So, ang halimuyak ng salita ng Diyos, nang hininga niya, maa-absorb din natin. Kaya nga pag pumasok
ang salita ng Diyos sa atin, hindi nyo namamalayan, gumagawa ang kapangyarihan ng Diyos sa salita niya sa atin. Hindi nyo ba naramdaman o naisip, halimbawa dati salbahe, no? Ngayon, ay, unti-unting bumabait. Di ba? Sabi nga kanina, ang pagbabago, ano yan proseso, unti-unti. Hindi yan sa isang iglap, mabait ka na agad. Hindi yan sa isang iglap, mapagmahal ka na agad. Kung dati hindi ka mapagmahal, unti-unti mo yung madarama kasi ang Diyos ay pag-ibig. Di ba? Napakarami. Ang sarap imagine, no? Araw-araw ka magbabasa, so yung hininga ng Diyos ay nahihinga mo na rin. Di ba? Yung halimuyak, yung bango, yung aroma ng salita ng Diyos ay unti-unting pumapasok sa ating puso. Ayan. Sunod, number 3, nagbibigay ng bagong buhay ang salita ng Diyos. O imagine nyo, halimbawa, buhay ka na ngayon, bibigyan ka pa ng buhay, ng bagong buhay ng Diyos. Di dalawa na yung buhay natin. No? Hindi ganon. No? Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng bagong buhay. Ito ay makikita natin sa 1 Peter chapter 1 verse 23. Ito po ang sinasaad. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at buhay na di nagbabagong salita ng Diyos. So, ito yung sinasabi sa atin ng ating mga pastor. Sa English, masarap pakinggan din Ang sabi dito, for you have born again, not by perishable seed, but imperishable, true, living, and enduring Word of God. Ayan, no? Yun ang kailangan daw nating ma-born again, magkaroon ng bagong buhay. Sa Tagalog, kailangan nating ipanganak na muli. Ang sabi nga, lagi ko narinig kay Pastor Bert, ang ipinanganak sa laman ay laman. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Diba? Bibigyan niya tayo ng bagong buhay. Meaning, ang ating bagong buhay, ang ating bagong espiritual na buhay ay galing sa salita ng Diyos at hindi sa laman. Ito ay galing sa walang hanggang salita ng Diyos. Pag tinanggap natin si Jesus na sarili nating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Next, ika-4 na punto. Ang Espiritu at buhay ay salita ng Diyos. Ito po yung pinakamaganda, no? Sa lahat, sapagkat ang salita ng Diyos ay Espiritu at buhay. Ito na yung pinaka-sum up lahat ng mga narinig natin. Ayon sa Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa, ng espiritu, ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Ayan, di ba? So, pag na-absorb natin lahat ito na yung espiritu at buhay natin sapagkat siya ang nagbigay nito. Ayon pa sa 1 chapter 6 verse 63. 1 chapter 6 verse 63. Okay, ito na lang. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Ayan, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin. At bilang konklusyon, ito na po,
Ibinigay ng Diyos ang Biblia sa sangkatauhan, hindi lamang ipakilala si Jesus, kundi upang bigyan din ng lakas at bagong buhay ang bawat kaluluwa na sumampalataya sa Diyos. At ayon sa Isaiah chapter 52 verse 7, kay gandang pagmasdan sa mga kabundukan ang sugong dumarating upang ipahayag ang kapayapaan at nagdadala ng magandang balita. Ipahahayag niya ang tagumpay at sasabihan, Sayon, ang Diyos mo ang maghahari. Di ba napakaganda? Kay gandang pagmasdan ng mga lingkod ng Diyos na naghahayag ng salita ng Diyos. Awitin po natin. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo'y kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo'y kanlungan ko. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa at lahat ng bagay sa mundong ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na narinig namin ngayong umaga. Salamat po sa iyong mga salita, sa mga paalala mo sa amin, Panginoon. Nawa, Lord God, ang mga salita mo ay talagang tumimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon, upang ikaw lamang, Panginoon, ang maging gabay namin sa pamumuhay naming ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay sinasamo namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maaari muna po makaupo ang lahat. Sa bahagi po ng pagpupurit pagsamba po natin sa umagang ito, atin tunghayan ang mga salita ng Diyos sa sulat ni Pablo sa 2 Korinto, 10 hanggang 15. Sa 2 Korinto, 10 hanggang 15. Ganito po ang nakasaad sa Tagalog. Ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay ng inyong mga pangangailangan upang lalo pa kayong makatulong sa iba. Pasasaganahin kayo ng Diyos sa lahat ng bagay upang lagi kayong makatulong sa iba at marami magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipinadadala nyo sa kanila sa pamamagitan namin. Dahil sa inyong pagbibigay, hindi lamang ninyo natutugunan ang pangangailangan ng mga mananampalataya, kundi magiging dahilan din ito upang marami ang magpasalamat sa Diyos. Sapagkat pinatutunayan ninyo sa inyong pagtulong na sinusunod ninyo ang magandang balita tungkol kay Kristo na inyong pinaniniwalaan. At dahil sa pagtulong ninyo sa kanila at sa iba pa, papupurihan nila ang Diyos. Buong puso silang mananalangin para sa inyo dahil sa dakilang biyaya ng Diyos na ipinamalas sa inyo. Salamatan natin ang Diyos sa kanyang kaloob na hindi natin kayang ipaliwanag. Bagaman ito po ay ang konteksto nito ay pagtulong ng mga taga-Macedonia sa panahon ni Pablo, ang prinsipyo po nito ay madadala din po natin sa ating pagkakaloob at pag-aalay ng ating mga handog sa ating Panginoon. Dahil unang-una po, ang prinsipyo ng pagpaparangal natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating kayamanan, ikalawa, ang tiwala at pananampalataya na ang Diyos ang nagkakaloob sa ating ng lahat ng ating pangangailangan, ating hininga ang ating buhay, panahon, oras, lakas, pating kakayanan, na tayo ay magkaroon ng kabuhayan, ito ay pagkilala natin sa Diyos. At ikatlo, marahil nagtataka kayo, masasabi ninyo, paanong paraan nakakatulong? Ito kasi yung isang bahagi na hindi natin nakikita agad-agad. Alam po ninyo, itong panambahan na naririto po sa ating lugar, lahat ng ito ay naging posible, unang-una dahil sa Diyos na nagbibigay ng biyaya sa atin. At ikalawa, kung hindi dahil sa mga pusong nakikilos ng Diyos upang tayo ay magkaloob, upang tayo magbigay sa Diyos, itong lugar na ito imposibleng itayo ng iisang tao lamang. Kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Diyos, sa biyaya na ibinigay sa bawat isa sa atin,
at yung puso na tayo ay naggalak na mapagkaloob sa Kanya, lahat po tayo naging kabahagi sa panambahang ito. Kaya ito ay pinagpapasalamat ng lahat ng mga taong nararito, lahat ng mga taong pupunta rito. At ang ikalawang layunin, ito ay para makatulong pa ng higit sa iba. Dahil sa lahat po ng kaparaanan ng pagkakaloob natin, kung inyo po napapansin, mas madali po tayo nakaka-reach out sa iba, lalo sa mga hindi mananampalataya, lalo sa mga mananampalataya rin. Ito ang nagiging dahilan ng ating mga pag-outreach, ng ating pagpunta sa kanila, yung mga simpleng tokens na kailangan ng tulong nila. Lahat po yan naging kabahagi kayo. Lahat yan ay nakatulong sa bawat isa sa atin. Kaya pinasasalamatan ng buong panambang ito ang lahat ng mga taong narito na nagkaloob at nagkakaloob alang-alang sa gawain ng Panginoon. Dahil ito ay tinutulong din natin sa iba pang mga nangangailangan. Kung inyo pong isipin, kung inyong susumahin, hindi po libre ang lahat ng mga bagay sa mundo. Ito, tama po. Meron tayong mga mini-maintain, meron po tayong mga binabayaran. Lahat po kayo, nakatulong po kayo sa gawain ng Panginoon. At ang layunin ito, ang layunin ng ang ating panambahan ito, magkaroon ng panambahan dito sa lugar na ito na kung saan, kung may mga malalapit na mga tao na naririto, mga tupang nawawala, o mga taong nais marinig ang salita ng Diyos, meron tayong pupuntahan at pananahanan. At lahat ng ito, kayo po ay naging kabahagi. Kaya purihin ng Diyos sa buhay ng lahat ng mga taong nagkaloob po, alang-alang po sa kanyang gawain. Kaya tayo po'y humingi sa Diyos ng patuloy na gabay at pagpapala sa Kanya. At idalangin po natin ang lahat ng ating mga pinagkakitaan, kabuhayan at lahat ng ating pong pinagkakaloob. Tayo po'y tumayo at sumaglit na dumalangin. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay makapangyarihan. Ang lahat ng bagay ay inyo pong pinagkaloob sa amin. Ikaw ang may dahilan ng aming buhay, ng aming lakas, ng aming panahon at kakayanan kaya kung bakit kami ay kaloob sa inyo ng merong pusong masiyahin katulad ng inyong sinabi sa inyong salita sa 2 Korinto din, O Diyos. Nagiging masiyahin kami nagkakaloob sa inyo dahil nakikilala namin ang Diyos namin ay hindi limitado kundi Diyos na may kakayanang ibigay ang lahat ng aming pangangailangan ayon sa kanyang kalooban. Kaya, O Diyos, ang aming pinagkakaloob sa inyo, unang-una, ito ay pagpaparangal at pagtugon sa inyong mga nasabi na sa amin, sa inyong inilalagay sa puso, sa bawat isa sa amin. Ikalawa ito, O Diyos, ay pagpapakilala at reflection ng aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo na kaya mong gawing pasaganayan ng aming lahat ng buhay, na ikaw ang nagbigay sa amin ng lahat ng mga ito. At ikatlo, O Diyos, ito ay para magamit sa inyong layunin, greater purpose, hindi lamang to maintain o to have this building, kundi ang kabuuang katawan ng Diyos, ang katawan ni Kristo ay mapalakas sa pamamagitan ng mga kaloob na ipinagkakaloob ng bawat isa sa amin. Whether it's material, spiritual, whether it's going out, O Diyos, lahat pong iyon ay nagagamit po sa panambahang ito at sa lahat ng dako na kahit saan man kami naroroon, sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya nga, O Diyos, ang aming dalangin sa inyo, lahat ng pinagkakakitaan, lahat ng kabuhayan, lahat ng mga source of income, lahat, O Diyos, lahat ng kanilang kaisipan, having the creative mind of our Creator na makapag-create ng mga opportunities out of akala namin kami ay nahihirapan, pero Ikaw din na nagpo-provide nun, O Diyos. Continue to bless us, and as we continue to rely on You, magtiwala kami sa inyo, O Diyos, na lahat ng bagay na ito, Ikaw ang may kakayanan, Ikaw ay may kapangyarihan para i-provide ang lahat ng ito. Kaya nga, O Diyos, sa umagang ito, kami ay maggagalak at masigla na mag-aali sa inyo ng aming mga handog sa umagang ito. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin mula sa araw ito hanggang sa mga susunod na araw, hanggang sa paglabas ng panambahang ito. Madala namin ang mga prinsipyo ng inyong mga salita at ito'y maging buhay sa bawat isa sa amin. Kaya nga, O Diyos, maraming salamat sa iyo, ang papurit pa sa salamat pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you're given to me, for
all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with a mountain charm, I bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At ngayon po yung makatunghay po tayo ng family presentation mula sa Agnas family. Hello po. Yung verse ko po is, ano po, John 10:30. Ako at ang Ama ay iisa. When I'm overwhelmed within from the weight of all my sin, I need a friend to call my own. I need a house to call my home. When I'm broken down inside and there's nowhere else to hide, I need a place where I feel known. Can someone help me? Then I hear your reply, bringing teardrops to my eyes. Saying I'm not alone. Oh Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world to my head just to find out your ways better. Oh oh, your ways better. Oh oh, your ways better. Oh Lord, your ways better. Jesus, your ways better. Lord, I am so thankful for the ways that you bless me. Everything you say, making waves like a jet ski. You love every part of me, even when I was messy. Now I see the heart in your beauty, so I can finally sing the Jehovah Jireh provider. Your ways always keep me higher. Even on my darkest days, you're my lighter, my Messiah. Oh Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world to my head just to find out your ways better. Oh oh, your ways better. Oh oh, your ways better. Oh Lord, your ways better. Jesus, Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world to my head just to find out your ways better. Oh oh, your ways better. Oh oh, your ways better. Oh Lord, your ways better. Jesus, your ways better. Oh, your ways better. Oh, your ways better. Oh, your ways better. Jesus, your ways better. It's better, better, better. It's better, better, better. It's better, better, better. It's better than the rest. Palakpakan po natin Diyos sa buhay ni Alexa. At ngayon naman po, idadako na tayo sa ating mga announcements. Schedule of services. Pre-service prayer, Sundays, 7:30 to 8 a.m. Ang speaker po, next Sunday, si Sister Mel Baro. At Sunday school po, Sundays, 8 to 9 a.m. Sabay-sabay na po yung adult, youth, at young couples. Ang worship service po, tuwing Sunday, 9 to 11:30 a.m. Ang praise and worship practice po,
ay tuwing Sabado, 9 a.m. or to be announced. At intercessory prayer naman po, tuwing Saturday, 5:30 to 7 a.m. Ang speaker po next Sunday ay si Sister Merly Francisco. At midweek service po tuwing Wednesday, 5:30 to 6:30 p.m. po. At ang offertory prayer po for next Sunday si Pastor John Peñaranda. At ang opening prayer naman po ay si Sister Wilma Caballero. At ang speaker po for next Sunday ay si Pastor Bert Dungaran. At pastoral prayer naman po ay si Pastor PJ. At thank you po sa napakagandang bulaklak mo mula kay Kian and Kios Caballero. At ang flower offering naman po for next Sunday ay si Sister Nancy and Brother Dave po. And meron po pala tayong 5 pesos per day save challenge to support the Project Hagay po. Tuwing car po, please look for Sister Miles. And yung Project Hagay puzzle din po is also ongoing. To pledge po, please look for Sister Miles po. At yung church membership form po, available pa rin po sa mga hindi napag-fill out. Hanapin nyo lang po si Sister Miles para sa form po. At yun lamang po, tinatawagan ko na po si Pastor Bert para sa ating benediction. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyong walang hanggang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Na iyo pong ipinadama at natanggap ng bawat isa dahil po sa iyong bugtong na anak na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. At salamat, O Diyos, sapagkat tinuruan mo ang bawat isa na narito ngayong umaga at nasa kanilang tahanan kung papaano namin gagamitin ang iyong mga salita sa aming buhay at sa aming pamilya upang makita ang liwanag ng kabutihan ng Diyos mula sa iyong mga salita at ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin at aming ginagawa upang kayo ay maparangalan samantalang kami ay nabubuhay sa mundong ito. Kaya, Panginoon, salamat sa buhay ng iyong lingkod na si Sister Beron, na ginamit mo, Panginoon, ang kanyang buhay, ang kanyang karanasan, ang kanyang pagkaunawa na nagmumula sa iyo at ang karunungan sa pamagitan ng gabay at patnubay ng Santong Espiritu ay ginawa po ninyong daluyan ng pagpapala ang kanyang buhay para sa lahat ng naririto at nasa kanilang bahay ay maipabot ninyo sa amin ang iyong banal na kalooban upang magawa namin ang nais mo na kayo ay aming maparangalan sa pamagitan ng pagtupad sa mga aral na iyo pong ipinagkaloob sa araw na ito. Kaya pagpalain po ninyo ang buhay ni Sister Beron, ganun din ang kanyang pamilya, ganun din, Panginoon, ang kanyang buong sambahayan. At ganun din, O Diyos, sa lahat ng narito, ay aming ipinagpapasalamat sa inyo na lahat ng mga pagpapala na amin pong narinig sa araw na ito
ay taos puso po namin tinatanggap sa aming mga buhay, na ito, Panginoon, ay gagawin mo kung gagawin namin ang nakalulugod sa iyong banal na paningin. Kaya aming Amang Banal, inaasahan po namin na ang mga pagpapalang ito ay aming tatamasahin samantalang kami ay naglalakbay sa sanlibutan ito. At nangako ka na hindi mo kami iwan ni pababayaan man. Kaya naman, O Diyos, dahil sa ginawa po ninyong mga pangakong ito na pagpapala na darating sa bawat pamilya, ay daman-daman namin, Panginoon, ang iyong pagmamalasakit sa bawat isa. At ngayon naman, O Diyos, na kung paano mong ipinadama at ipinagkaloob sa amin ang lahat ng aming mga pangailangan, samantalang kami ay naglalakbay sa mundong ito, ay kami naman na mga anak mo, ay nagkakaloob kami sa iyo ng aming pagpupuri, ng aming pasasalamat, ng aming pagsamba, pagluwalhati, at pagdakila sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved us. With His power, He has raised us. To God be the glory for the things He has done. Magandang tanghali po mga kapatid. God bless po sa bawat isa.